Piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Isang pinagpalang araw pong muli sa inyong lahat na sumusubaybay sa ating daily episode ng Araw-Araw ng Pagpapala. Kumusta na po kayo? Hayaan niyo pong sa araw na ito ay akin pong paalalahanan kayong lahat na sa pamamagitan nitong aking ibabahagi na ang pamagat ay mahalaga ka, ay muli niyo pong maramdaman ang katotohanang kayo po ay isang taong of great importance, greatly valued, and so precious in the eyes and in the heart of God. Walang mas mahalaga sa Diyos kundi tayong mga anak niya. Ito po ay mapapatotohanan po natin kapag binalikan nating basahin ang aklat po ng Matthew 18 mula po sa verse 12 hanggang sa may verse 14. Parehong kwento lang po ito. The same parable, mababasa nyo po sa may Luke chapter 15 sa may verse 3 hanggang verse 7. Ito po yung patungkol sa pagkakaroon ng isang tao ng 100 tupa. At yung 100 tupa na ito ay kanyang inaalam, binibilang, at kanyang pinapastulan ng tunay na may pagmamahal at pag-iingat. At kapag nalaman niya na may isa, kahit isa lang dito na nawalay o nawala, ito'y kanyang babalikan at gagawin ng lahat upang ito'y kanyang hanapin at muling masumpungan. Kaya kapag ito'y kanyang muling nakita, ay kanya itong kakargahin sa kanyang balikat at galak na siya'y babalik, masayang masaya. Tatawagin pa niya ang kanyang mga kaibigan, kapitbahay upang ipagdiwang at makibahagi sila sa kanyang kasiyahan at kagalakan na nahanap niyang muli ang kanyang nawawalang tupa. Pagpapakita po ito na kilalang kilala tayo ng ating Diyos. Huwag tayong laging aburido o nag-aalala sa araw-araw kung sakali man hindi kaagad natutugunan yung ating mga dasal o panalangin. Kung sakaling may mga panahon na tayo po ay humaharap sa mga problema sa buhay na to, huwag niyong iisipin na wala kayong karamay. Sapagkat ang totoo niyan, ang Diyos, kilalang kilala niya bawat isa sa atin. Alam na alam ng Diyos ang lahat patungkol sa atin. Pati nga po yung bilang ng ating buhok, sa ating ulo. Alam ni Lord lahat patungkol po sa ating pagkatao. Wala tayong maililihim. Wala ho tayong maitatago sa Diyos. Kaya nga hayaan niyo pong ito ay aking bigyang diin sa pamamagitan ng pagkwento po sa inyo na nung kami po ay galing po sa Kingdom of Bahrain, kami po ay pauwi na noon sa Pilipinas at meron po kaming connecting flight ng pauwi ng Pilipinas dito po sa may Dubai Airport. From Bahrain, lumapag muna kami ng Dubai, 3 hours muna kami, layover, and then saka po nag-take off yung aming sinakyan na Airbus. Ibig sabihin po, malaking eroplano po ito ng Philippine Airlines na naglululan ng mahigit 300 po yata na pasahero. At nung ito po'y naka-take off na at ito'y nasa ere na, nagbabiyahe na po kami, 3 oras na mahigit po yon, bigla na lang nag-announce ang kapitan o yung pong piloto ng eroplano na nagsasabi, kailangan daw po naming mag-turn around at bumalik po, lumapag uli sa Dubai Airport. Kasi daw po may isang pasaherong nagkaroon ng emergency at kailangan po siyang itakbo at iras kaagad sa ospital.
ang dami ko pong narinig kaagad na complain at mga murmuring sa lahat ng mga pasaherong nakasakay po doon. Mga kapwa ko Pilipino o kaya ay mga foreigners, lahat po sila may nasasabi. Lahat po sila nagmumurmuring. Pero kahit ako po'y tuksong-tukso rin na makapagsabi ng hindi maganda sapagkat ang sitwasyon naman naming mag-asawa, meron po kaming pangalawang anak na naghihintay din sa amin dito sa may airport sa Manila at siya po ay graveyard shift sa trabaho. Ibig sabihin, panggabi po siya at hanggang umaga ang kanyang trabaho. Bago mag alas 7 ng umaga, nandun na po siya sa airport sapagkat ang alam niya, alas 8 po lalapag ang aming eroplano. So hindi po nangyari yun. Sa totoo lang po, nakalapag kami sa may airport sa Manila ng alas 3 na po ng hapon. Kaya nga ang inaaburido po naming mag-asawa noon ay wala po kaming way para i-message yung aming anak. Kawawa naman siya pag nagkataon. Pero ang ginawa po ng aking may bahay, nakiusap na lang siya sa isang stewardess para po kung sakali man ay maki-chat man lang siya na makapagpadala siya ng message sa aming anak. Naku po, ang panalangin ko, mabasa ng anak ko para siya makauwi muna, makatulog kahit 2-3 oras para pag siya'y nagmaneho, pauwi ng Dagupan, ng Pangasinan, ay hindi po siya inaantok kasi siya pa po ang magdadrive para sa amin hanggang Dagupan City. Sabi ko, Lord, kayo na po ang bahalang kumilos para mailagay sa ayos ang mga bagay-bagay na to. Instead na ako'y mag-complain at mag-worry, ang ginawa ko, nag-pray at natulog na lang po sa eroplano. At alam nyo po, nung ang mga tao hindi matigil sa kasasabi ng masasakit, ang dami-dami nilang mga sinasabi against sa mga crew and staff ng eroplano, pati po doon sa pasyente na nagka-emergency. Pero bigla na lang sumigaw po yung isang stewardess na nagsasabi, wala kayong alam, hindi nyo naiintindihan. Sabi niya, hindi lang kayo ang may inaalala o may pinoproblema ngayon sa nangyaring ito. Hindi lang kayo ang nagsakripisyo. So ibig sabihin pala, pati sila siyempre nagsakripisyo. Pero higit sa lahat, sabi ng stewardess, ang matindi ang sinakripisyo rito, kung di nyo po alam, ay ang ating kapitan na nagmamaneho nitong eroplano. Sapagkat kaarawan ng kanyang unika iha sa araw na ito, dibu ng kanyang anak. At hindi na po niya magagawang humabol at pumunta pa nang dahil sa nangyaring mga delay. Dahil po sa emergency na yon. Pero alam niyo po ba na pagdating po sa bagay na to ang naging mahalaga sa puso ko, nangusap ang Holy Spirit, ipinadama ng Diyos, ganyan ko kayo pinapahalagahan. Kahit na ang iisang pasahero, kailangang magsakripisyo ang lahat upang bigyan ng atensyon ang kanyang kaligtasan. Alam niyo po ba, ganyan din at higit pa ang pagpapahalaga ng Diyos sa atin. Kaya nga nung nag-announce na yung eroplanong sinasakyan namin, hindi na po yung kapitan ang nag-announce nung papalapag na kami kasi pagod na sigurado siya. Emotionally, nag-struggle siya, wear out na rin siya physically. Pero yung first lieutenant na ang nagpapalipad at siya na rin ang maglalanding ng eroplano at nagsabi po sila na ang kanilang prioridad ay siyempre ang kaligtasan muna at ang kalusugan ng kanilang pasahero. Sa puntong ito, nawa maunawaan din po natin. Minsan, sa gitna ng napakarami nating iniisip at pinoproblema, akala natin hindi tayo pansin ng Diyos. Pero ang totoo, mahalagang-mahalaga tayo sa Panginoon. Hayaan yung sa araw na ito, sama-sama po nating gawing manalangin, magtiwala,
na ang ating Diyos ay nagmamahal at nagpapahalaga sa atin. Ating ipresenta sa Kanya ang ating mga panalangin, ang ating mga saloobin at hayaan nating makakilos ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa ating buhay sa araw na ito. Sige po, tayo po'y mag-pray. Aming Diyos Ama sa langit, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, naniniwala po kami na kami po ay napakahalaga sa iyo. Ang totoo nito, ibinigay mo ang aming Panginoong Hesukristo, ang iyong bugtong na anak, upang siya ang magsakripisyo, ibigay ang kanyang buhay, namatay sa krus ng Kalbaryo, ngunit muling nabuhay upang bayaran ang lahat ng aming mga kaparusahan, upang kami po ay palayain sa lahat ng sumpa, at upang kami po ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, Panginoon, hindi dapat kami magdalawang isip. Wag na wag po naming i-question, Lord, ang patungkol sa kung paano mo kami pahalagahan. Napakahalaga namin talaga sa iyo. At ngayong oras din mismong ito, imbis di kami po'y mag-aburido, mag-alala, hayaan niyo pong itiwala namin ang lahat-lahat sa inyo. Na sa araw na ito, pati po ang aming mga pamilya, mahal sa buhay, alam namin, Panginoon, hawak niyo po kaming lahat. Nandun ang inyong pagsama, proteksyon, at pagpapala sa amin. Miski Lord, sa aming pong mga tinatangkilik, sa aming mga negosyo, trabaho, sa mga pag-aaral na ginagawa ng mga nag-aaral pa, sa lahat-lahat, Panginoon, hayaan niyo pong kami po ay lalo pang magalak na maglingkod sa iyo sa bawat araw. Purihin ka, sambahin ka, unahin ka, sapagkat naniniwala kami, Lord, lahat ay ipoprovide mo. Lahat ay alam mo patungkol po sa amin. At kailanman, hindi mo kami, Panginoon, pababayaan o iiwan man. Thank you, Lord, sa lahat ng ito. Hayaan niyo po na mangusap po kami na ang araw na to ay magiging puno, overload, Lord, ng lahat ng uri ng blessings and benefits na galing sa iyo. We give you all the glory, Lord. Binabalik namin sa iyo lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Ito pong aming dalangin. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' name. Amen. God bless you all.